Ang humahagibis na tunog ng sirena ang pumunit sa katahimikan ng gabi sa Maynila. Para kay Maria Luana, isa itong musika ng kamatayan at pag-asa, isang pamilyar na himig sa loob ng 10 taon niyang pagiging nurse. Ngunit iba ang gabing ito. Bumukas ang pinto ng emergency room na tila sinipa ng isang hindi nakikitang puwersa. Kasunod nito ang 2 paramedic na humihingal habang tinutulak ang isang stretcher. Code Blue, severe trauma, multiple lacerations. Bilis! Sa ibabaw ng stretcher, naliligo sa sariling dugo ang isang lalaking nasa edad 50. Mamahalin ang suot nitong damit, ngunit ngayoy gula-gulanit at basang-basa sa ulan at dugo. Walang malay. Ito ang kaguluhan, ang kaba, ang simula ng isang mahabang gabi para kay Luana. Pero hindi ang halos patay ng milyonaryo sa stretcher ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang batang lalaki na kasunod nito. Isang bata na hindi lalagpas sa 8 taong gulang, marungis ang mukha, basa ang buhok, at may determinasyon sa mga matang hindi nababagay sa kanyang edad. Nakasunod ito sa stretcher at sa gitna ng sigawan ng mga doktor at nurse, isang tinig ng bata ang umalingaw-ngaw. Dito ang pressure point niya, sa may singit. Naglagay ako ng panali, pero kailangan nyo nang tahiin agad. Napahinto ang lahat. Maging ang head surgeon ay napatingin sa bata, puno ng pagtataka. Si Luana, na abala sa paghahanda ng IV line, ay natigilan. Hindi ito ang iyak o takot na inaasahan niya mula sa isang bata sa ganitong sitwasyon. Ito ay isang utos. Isang malinaw at ekspertong utos. Sino ang batang to? Tanong ng doktor. Bago pa man may makasagot, lumapit ang bata sa stretcher. At walang takot na itinuro ang isang piraso ng tela na mahigpit na nakatali sa hita ng pasyente. Sir, babawian siya ng buhay sa dugo kung hindi niyo uunahin yan. Tinuruan ako ng papa ko. Rescue 117 po siya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Luana. Rescue 117, ang mga bayaning walang mukha. Sa isang iglap, nawala ang pagod sa kanyang katawan. Pinalitan ito ng kakaibang paghanga at awa para sa batang nasa harap niya. Habang isinasalba ng buong team ang buhay ng milyonaryong si Don Marcelo Vergara, si Luana naman ay lumapit sa bata. Halika dito, anong pangalan mo? Mahinahon niyang tanong. Kian po, sagot ng bata. Hindi inaalis ang tingin sa operating room kung saan ipinasok ang pasyente. Napansin ni Luana ang mga galos sa braso at kamay ni Kian. May isang maliit na sugat sa kanyang noo na may tumutulong dugo. Kumuha siya ng bulak at antiseptic. Ako si Nurse Luana. Gagamutin natin yung sugat mo, ha? Hindi kumibo si Kian, pero sumunod ito kay Luana sa isang maliit na cubicle. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat sa noo nito. Hindi man lang umimik o napangiwi sa hapdi ang bata. Tila sanay na ito sa sakit. Ang galing mo kanina, sabi ni Luana, sinusubukang pagaanin ang loob nito. Salamat sa'yo. Maaaring maligtas ang buhay ng pasyente. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kian. Sana nga po, ayaw ni Papa na may namamatay. Nasaan na ang papa mo? Napayuko si Kian. Naramdaman ni Luana ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Wala na po siya. Naaksidente habang nagre-rescue. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Luana. Nakita niya sa bata ang sarili niyang takot. Ang takot na maiwang mag-isa. Ang takot na mawalan ng mahal sa buhay. Naisip niya ang sarili niyang anak, si Mika, na mahimbing na natutulog sa bahay. Niyakap niya si Kian, isang yakap na hindi niya plinano. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ng bata na tila hindi sanay sa ganoong paglalambing. Ngunit ilang segundo lang, naramdaman din niya ang marahang pagbigat ng ulo nito sa kanyang balikat. Nang maghiwalay sila, tumingin si Kian sa bintana. Bigla itong natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Sinundan ni Luana ang tingin nito. Sa labas, sa kabila ng malakas na ulan, may isang itim na sasakyan na mabagal ang takbo. Walang plaka, tila may inoobserbahan. Naramdaman ni Luana ang biglaang paglamig ng hangin. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na para sa pasyente sa operating room. Para na ito sa batang nasa tabi niya. Kian, may problema ba? Umiling lang ang bata. Pero ang mga mata nito'y nagsasabing nagsisinungaling ito. Dito ka lang. Kukuha kita ng mainit na gatas. Sabi ni Luana. Naisip na kailangan niyang ilayo ang bata sa bintana. Pagtalikod niya, isang kapwa nurse ang humahangos na lumapit sa kanya. Namumutla ito at bahagyang nanginginig. Ate Luana. Oh, bakit? Huminga ng malalim ang nurse. Tila may ibinubulong na isang mapanganib na sikreto. May dalawang lalaki sa labas. Mukhang mga goons. Nagtatanong sila. Hinahanap nila ang batang kasama ni Sir Vergara. Nanlamig ang mga kamay ni Luana. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mga lalaki. Hinahanap ang bata. Sa isang iglap, ang paghanga at awa na naramdaman niya para kay Kian ay nabalutan ng purong takot. Isang takot na pamilyar, isang takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sige, salamat sa impormasyon, nauutal niyang sabi sa kapwa nurse, sabay pilit ng ngumiti para hindi mahalata ang panginginig ng kanyang mga labi. Humarap siya kay Kian, nakatingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Luana na narinig nito ang lahat. Ang pagiging alisto sa mukha ng bata ay napalitan ng isang madilim na anino. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Mariin niyang bilin, halos pabulong. Tumangulang si Kian. Huminga ng malalim si Luana bago lumabas ng cubicle. Kailangan niyang harapin kung sino man ang mga iyon. Bilang nurse on duty, responsibilidad niya ang kaligtasan sa kanyang area. Ito ang idinahilan niya sa sarili, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ginagawa niya ito para sa bata. Sa may nurse's station, nakita niya ang dalawang lalaki. Nakatayo sila roon na tila mga pader. Nakasuot ng itim na jacket, malalaki ang katawan, at may mga matang mapanuri na tila iniiskan ang bawat sulok ng ospital. Good evening, sirs. Paano po ako makakatulong? Tanong ni Luana. Pinipilit na maging kalmado at profesional ang kanyang boses. Tumingin sa kanya ang isa sa mga lalaki. Walang emosyon ang mukha nito. Miss, nagtatanong lang kami. Mayroon daw batang isinugod dito kasama ni Mr. Vergara. Kamag-anak kami. Gusto lang naming siguraduhin na okay siya. Kamag-anak. Nagsinungaling ang mga ito nang hindi man lang kumukurap. Walang bahid ng pag-aalala sa kanilang mga boses. Pasensya na po, sir. Pero nagkakamali po yata kayo. Sagot ni Luana. Mahigpit ang hawak sa clipboard na dala niya. Ang pasyente lang po na dumating na may ganoong pangalan ay si Mr. Vergara. Walang bata pong kasama. Tinitigan siya ng lalaki na tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Ilang segundong puno ng tensyon ang lumipas. Para kay Luana, ang bawat segundo ay 1 taon. Ganoon ba? Sige, salamat, sabi ng lalaki. Bago tumalikod at naglakad paalis kasama ang kasama nito. Pinanood sila ni Luana hanggang sa mawala sila sa dulo ng pasilyo. Noon lang niya pinakawalan ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Bumalik siya sa cubicle. Wala na si Kian. Biglang bumilis ulit ang kabog sa kanyang dibdib. Kian, tawag niya, halos pabulong. Walang sumasagot. Sumilip siya sa ilalim ng kama, sa likod ng mga kurtina. Wala. Sa isang sulok, nakita niya ang isang bintana na bahagyang nakaawang. Nagmamadali siyang tumakbo palabas at sa di kalayuan, sa fire exit, nakita niya ang anino ng bata. Papalabas na ito. Tatakas. Kian, sandali! Huminto ang bata at lumingon. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, nakita ni Luana ang lungkot sa mga mata nito.
Hindi ko po kayo gustong idamay. Mahinang sabi ni Kian. Kaya ko na po ang sarili ko. Ang mga salitang yon ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Luana. Sa isang iglap, hindi na ang mga masasamang lalaki ang nasa isip niya, kundi ang alaala ng kanyang asawa. Isang mamamahayag na puno ng prinsipyo na namatay sa isang aksidente habang nag-iimbestiga sa isang maliit na kaso ng anomalya. Iniwan siya nito kasama ang kanilang nag-iisang anak, si Mika. Mula noon, isinumpa ni Luana sa sarili na iiwas siya sa gulo, na mamumuhay siya ng tahimik para sa kaligtasan ni Mika. Ngunit heto ngayon, ang gulo na mismo ang lumalapit sa kanya. At sa harap niya ay isang batang lalaki na sumasalamin sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Isang batang mag-isa, hinahabol ng panganib. Paano niya ito matatalikuran? Hindi mo kaya mag-isa, sabi ni Luana. Lumuluhana. Halika, sumama ka sa akin. May alam akong mas ligtas na lugar. Nag-aalinlangan si Kian, pero nang abutin ni Luana ang kanyang kamay, naramdaman niya ang panginginig nito. Nagpahawak ito. Habang naglalakad sila, sa isang hindi masyadong ginagamit na pasilyo, isang lalaki ang humarang sa kanila. Napasigaw si Luana sa gulat. Ma'am Luana, kalma lang. Nakahinga siya nang maluwag nang makilala ang head of security ng ospital, si Mateo. Isang lalaking seryoso, pero laging magalang. Sir Mateo, ginulat niyo ako. Nakita ko ang dalawang lalaki kanina sa CCTV. May problema ba? Tanong ni Mateo, at ang tingin niya ay napunta kay Kian. Hindi alam ni Luana kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Para sa kaligtasan ng bata, dalhin muna natin siya sa stockroom sa kabilang wing. Mas secure doon at walang masyadong dumadaan. Mungkahi ni Mateo na tila nababasa ang kanyang isip. Walang mas magandang ideya si Luana. Sumunod sila kay Mateo. Dinala sila nito sa isang malinis pero masikip na bodega. Dito muna kayo. Babantayan ko ang paligid. I-lock niyo ang pinto mula sa loob, sabi ni Mateo bago umalis. Nang silang dalawa na lang ulit, naupo si Kian sa isang tumpok ng malinis na kumot. Tahimik lang ito, nakayuko. Lumuhod si Luana sa harap niya. Kian, ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang mga humahabol sa'yo? Nag-angat ng tingin si Kian. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tila may napagdesisyonan ito. Dahan-dahan, may kinuha ito mula sa isang sikretong bulsa sa loob ng kanyang pantalon. Isang maliit at matigas na bagay na maingat na binalot sa isang panyo. Nanginginig ang mga kamay nitong iniabot iyon kay Luana. Sabi po ni Papa, bulong ni Kian, kung may mangyari sa kanya, ibigay ko daw po ito sa taong sasabihin ng puso ko na mapagkakatiwalaan ko. Kinuha ni Luana ang bagay. Maingat niyang binuksan ang pagkakabalot ng panyo. Sa loob, isang itim na USB flash drive. Hawak ni Luana ang USB. Isang maliit na piraso ng plastik at metal, pero sa bigat nito sa kanyang palad, para itong may dalang bigat ng buong mundo. Tumingin siya kay Kian. Ang mga mata ng bata ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-asa at takot. Isang tingin na nagsasabing, sa'yo ko ipinagkakatiwala ang lahat. Naramdaman ni Luana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Anong klaseng sikreto ang nakatago sa loob nito? Anong klaseng panganib ang dala nito na handang pumatay ang mga tao para lang makuha ito? Kailangan nating malaman kung ano ang laman nito, sabi ni Luana, mas para sa sarili niya kaysa kay Kian. May laptop po sa nurse's station. Mungkahi ni Kian na tila alam na alam ang pasikot-sikot sa ospital. Delikado doon. Paano kung bumalik sila? Wala na po sila. Tumingin ako kanina bago tayo dinala ni Kuya Guard dito. Umalis na po ang itim na sasakyan. Namangha si Luana sa pagiging mapagmatsyag ng bata.
Tumango siya. Ito na ang pagkakataon nila. Dito ka lang. Ilock mo ang pinto. Huwag mong bubuksan kahit sino ang kumatok maliban sa akin o kay Sir Mateo. Maliwanag? Opo. Iniwan ni Luana si Kian at maingat na naglakad pabalik sa nurse's station. Tahimik na ang paligid. Ang mga kapwa niya nurse ay abala sa ibang pasyente. Walang nakapansin sa kanya habang binubuksan niya ang luma at mabagal na laptop ng ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang USB. Ilang sandali ng paghihintay ang lumipas na para bang isang kawalang hanggan. Click. Isang folder lang ang laman. Ang pangalan, para sa'yo anak. Binuksan niya ito. Ang unang bumungad sa kanya ay mga dokumento, mga spreadsheets, bank records, mga pekeng kontrata. Sa bawat dokumento, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Senador Ramon Chito Valerio. Kilala ni Luana ang pangalan. Isang sikat na politiko, kilala bilang tagapagtanggol ng mga mahihirap. Ang mukha nito ay laging nasa balita, laging nakangiti, laging may akay na bata o matanda. Ngunit ang mga dokumento sa harap niya ay nagpapakita ng ibang kwento. Isang kwento ng bilyon-bilyong pisong ninakaw mula sa kaban ng bayan, mga ghost projects, mga overpriced na kontrata sa gamot at infrastruktura. Napahawak si Luana sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ito ay kasamaan sa pinakapuro nitong anyo. Pero may mas malala pa. May isang video file sa folder. Ang pangalan, ang huling pag-uusap. Nag-aalangan man, pinindot niya ang play. Lumalabas sa video ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Ang ama ni Kian, base sa lumang ID na nakita niya sa wallet ng bata kanina. Katapat nito, sa isang madilim na opisina, ay si Senador Valerio. Ang boses sa video ay mahina, pero malinaw. Ramon, itigil mo na to, sabi ng ama ni Kian. Magkaibigan tayo, pero mali na to. Masyado ng maraming taong nasasagasaan. Isang malamig na tawa ang narinig mula kay Valerio. Kaibigan? Walang kaibigan sa mundong to, kumpare. Meron lang mga kasangkapan. At ikaw, nagsisimula ka ng maging problema. Ang huling mga segundo ng video ang nagpayanig sa buong pagkatao ni Luana. Huwag kang mag-alala, sabi ni Valerio. May demonyong ganong ngiti sa labi. Babantayan ko ang anak mo kapag naaksidente ka. Biglang nag-itim ang screen. Binitawan ni Luana ang mouse na para siyang napaso. Ang aksidente ng ama ni Kian ay hindi aksidente. Isa itong pagpatay. At ang berdugo ay isang makapangyarihang senador. Ang hawak niya ay hindi lang ebidensya ng korupsyon. Hawak niya ang katotohanan sa pagkamatay ng isang bayani. Hawak niya ang isang bombang orasan na anumang oras ay sasabog. At ngayon, kasama siya sa bilang. Kasama ang anak niyang si Mika. Ang mukha ng kanyang anak, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang matamis nitong ngiti. Ang malambing nitong boses. Mama, uwi ka na. Kailangan niyang protektahan si Mika. Kailangan nilang makalayo. Pero paano si Kian? Ang batang nagtiwala sa kanya. Ang batang nag-iisang ebidensya sa lahat ng ito. Iiwan niya ba ito sa mga demonyong humahabol dito? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang isang nakakabinging tunog. Ang umalingaw-ngaw sa buong ospital. Wiwo, wiwo, wiwo. Ang fire alarm. Ngunit walang usok. Walang apoy. Isang nurse ang sumigaw. Down ang security system. Hindi gumagana ang mga telepono. Sabotahe. Naintindihan ni Luana ang lahat. Hindi na sila nagtatago. Papasok na sila. Mabilis niyang tinanggal ang USB. Nag-log out siya sa computer at tinanggal lahat ng bakas ng kanyang ginawa. Itinago niya ang USB sa ilalim ng sapin ng kanyang sapatos. Ang huling lugar na maiisip ni Numan. Tatayo na sana siya para bumalik kay Kian nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng nurse's station.
Blag. Isang sipa lang ang nagpatumba sa pinto. Nakatayo roon ang isa sa mga lalaking nakausap niya kanina. Pawis na pawis ito at may galit sa mga mata. Pero ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang ngiti sa labi nito. Isang ngiting tagumpay. Tapos na ang taguan, nurse. Nagising si Kian sa tunog ng alarm. Hindi ito katulad ng alarm ng ambulansya na sanay na siyang marinig. Iba ito. Mas matinis. Mas mapanganib. Mula sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto ng stockroom, nakita niya ang paulit-ulit na pag-ilaw ng pulang emergency light. Naramdaman niya ang pagyanig ng sahig na tila may mga taong nagtatakbuhan sa labas. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Ate Luana. Nasaan na siya? Ligtas ba siya? Pinanghawakan niya ang pangako nito. Babalik ako. Ngunit tinuruan siya ng kalsada na ang mga pangako ay madalas napapako. Lumipas ang ilang minuto na parang oras. Ang bawat segundo ay puno ng kaba. Naisip niyang sumilip sa labas, pero naaalala niya ang bilin ng nurse. Huwag mong bubuksan. Maya-maya, may narinig siyang kalabog malapit sa pinto. Sinundan ng mabilis na pagpihit ng doorknob. Click! Bumukas ang pinto. Pumasok si Luana, humihingal at namumutla. Kian, bilis! Kailangan na nating umalis. Hindi na nagtanong si Kian. Sa isang tingin pa lang sa mukha ni Luana, alam na niyang nasa panganib sila. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ng kanyang ama noong huling araw na nakita niya itong buhay. Pero may iba pa siyang nakita. Determinasyon, katapangan. Hinawakan ni Luana ang kamay niya. Ang palad nito ay malamig at nanginginig, pero ang hawak nito ay mahigpit. Puno ng proteksyon. Sa isang iglap, naramdaman ni Kian ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may kasama, na hindi siya nag-iisa. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang mabilis silang naglalakad sa mga pasilyo. Hindi ko alam. Palayo sa kanila. Sagot ni Luana. Ang normal na abalang ospital ay naging isang lugar ng kaguluhan. May mga pasyenteng nagsisigawan, mga nurse na nagpapanik. Pero sa gitna ng lahat, tila sila lang ang hinahanap ng panganib. Sa dulo ng isang pasilyo, nakita nila ang anino ng dalawang lalaki. Ang mga humahabol sa kanila. Dito! Sigaw ni Kian at hinila niya si Luana papunta sa isang pinto na may karatulang Staff Only. Ito ang mga daan na natutunan niya sa ilang linggong paggalagala sa paligid ng ospital. Ang mga daan na hindi alam ng lahat. Dinala niya si Luana sa isang hagdanan na pababa. Saan to papunta? Tanong ni Luana. Sa basement. Sa laundry area. May daan palabas doon malapit sa tapunan ng basura. Paliwanag ni Kian. Habang tumatakbo sila pababa sa madilim at maalinsangang hagdanan, narinig nila ang yabag ng mga humahabol sa kanila. Mas mabilis, mas malapit. Narating nila ang basement. Madilim dito at amoy chemical. Ang tanging ilaw ay mula sa mga pulang emergency light. Ang tunog lang na maririnig ay ang pagtulo ng tubig mula sa mga tubo at ang sarili nilang paghinga. Nagkubli sila sa likod ng malalaking washing machine. Ate Luana, natatakot po ako. Pag-amin ni Kian sa unang pagkakataon. Tumingin sa kanya si Luana. Hinawakan nito ang kanyang muka. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, naniwala si Kian. Naniwala siya sa pangako. Sa gitna ng kadiliman, naalala niya ang isa pang bilin ng kanyang ama. Anak, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang kamao, kundi ang isip. Laging magmasid, laging mag-isip ng paraan. Sumilip si Kian mula sa kanilang pinagtataguan. Nakita niya ang dalawang lalaki. Naghiwalay sila para mas mabilis silang mahanap. Ang isa ay papalapit sa kanilang pwesto. Nakita ni Kian ang isang malaking fire extinguisher
na nakasabit sa pader. Ilang metro lang ang layo mula sa kanila. Ate, bulong niya, kaya niyo po bang buhatin yon? Naintindihan agad ni Luana ang plano niya. Tumango ito. Nang nasa tamang pwesto na ang lalaki, nagbilang si Kian sa kanyang isip. 1, 2, 3. Ngayon na! Lumabas si Luana mula sa pinagtataguan at buong lakas na ibinuga ang laman ng fire extinguisher sa mukha ng lalaki. Pumuputing usok ang pumuno sa lugar. Umubo at napasigaw sa gulat ang lalaki. Ito na ang kanilang pagkakataon. Takbo! Hinila ulit ni Luana si Kian. Tumakbo sila papalayo, palayo sa gulat na sigaw ng lalaki at ng kasama nito. Malapit na sila sa labasan. Tanaw na nila ang pinto na may sinag ng ilaw mula sa labas. Ang daan patungo sa kalayaan. Ngunit pagdating nila sa dulo ng pasilyo, napahinto sila. Isang sangandaan. Ang daan sa kanan ay papunta sa parking lot, ang kanilang takasan. Ang daan sa kaliwa ay papunta sa pedia ward, ang lugar kung saan naghihintay ang anak ni Luana na si Mika, na dinala doon kanina ng isang kasamahan para sa isang check-up. Narinig nila ang mga yabag sa likuran nila. Papalapit na ulit. Wala na silang oras. Nakatayo si Luana sa sangandaan ng kanyang buhay. Sa kanan, ang daan patungo sa kalayaan. Isang madilim na parking lot kung saan maaari silang magtago ni Kian. Sa kaliwa, ang daan patungo sa kanyang puso. Ang pedia ward kung nasaan ang kanyang nag-iisang anak na si Mika. Ang mga yabag sa kanilang likuran ay papalakas na. Para itong mga martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, nagpapaalala na wala na siyang oras. Anong gagawin niya? Kung tatakbo sila sa parking lot, iiwan niya si Mika na walang proteksyon. Paano kung hanapin siya ng mga lalaki at madiskubre na may anak siya? Gagamitin nila si Mika laban sa kanya. Kung tatakbo naman siya papunta kay Mika, para na rin niyang itinuro sa mga demonyo kung nasaan ang kanyang anghel. Walang tamang pagpipilian. Lahat ng daan ay patungo sa impyerno. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang anino ang biglang lumabas mula sa isang pinto sa gilid. Ma'am Luana! Si Mateo, ang security head. Hinihingal ito, pero alerto ang mga mata. Sir Mateo! Narinig ko ang putok ng fire extinguisher sa radio. Alam kong nandito kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Sabi ni Mateo, puno ng awtoridad ang boses. Iligtas niyo ang bata. Gamitin niyo ang fire exit sa dulo ng pasilyo sa kanan. Diresto na yon palabas. Isang sinag ng pag-asa. May 3 daan. Pero hindi pa rin mapakali si Luana. Pero ang anak ko, si Mika, nasa pedia ward siya. Tumingin si Mateo sa kanya at sa isang segundo, nakita ni Luana ang kakaibang lungkot sa mga mata nito. Ako na ang bahala. Tiwala lang. Unahin niyo si Kian. Kailangan niyang makalabas dito. May kung anong bigat sa mga salita ni Mateo na nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Luana. Kailangan niyang magdesisyon. Ngayon na. Tumingin siya kay Kian na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ang batang ito na ipinagkatiwala sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay pumikit siya at nakita niya ang mukha ni Mika. Ang kanyang buhay. Dumugo ang puso ni Luana habang ginagawa niya ang pinakamasakit na desisyon sa buhay niya. Binitawan niya ang kamay ni Kian at iniharap ang bata kay Mateo. Sir Mateo, ikaw na po ang bahala sa kanya, sabi ni Luana. Nanginginig ang boses sa bigat ng kanyang desisyon. Lumuhod siya sa harap ni Kian. Hinawakan ang maliliit nitong balikat. Kian, makinig ka, sabi niya. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sumama ka kay Sir Mateo. Ligtas ka sa kanya. Pangako, babalikan kita. Pangako. Nakita niya ang pagkalito at takot sa mga mata ng bata. Umiling ito. Hindi po, Ate Luana, sama na po kayo. Hindi pwede anak, sabi niya.
At sa unang pagkakataon, ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig nang may kasamang kakaibang bigat at katotohanan. Kailangan kong iligaw sila para sa'yo at para sa anak ko. Hinalikan niya si Kian sa noo. Isang mabilis ngunit puno ng kahulugang halik. Pangako, ulit niya. Tumayo siya at tumingin kay Mateo. Isang tango lang ang naging sagutan nila. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Kian. Nagpumiglas ang bata. Ate Luana, huwag. Hindi na lumingon si Luana. Alam niyang kung titingnan niya ulit ang mukha ni Kian, bibigay siya. Sa halip, huminga siya ng malalim, tinawag ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan at tumakbo. Tumakbo siya papunta sa kaliwa, papunta sa direksyon ng pedia ward. Mika! Anak! Sigaw ni Yaya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Isang paon para sa mga lobong humahabol sa kanila. Mika! Nandito na si Mama! Narinig niya ang pagbabago sa direksyon ng mga yabag sa kanyang likuran. Sinusundan na siya ng mga ito. Tama ang kanyang desisyon. Epektibo ang kanyang plano. Habang hinihila ni Mateo si Kian patungo sa kaligtasan, may ibinulong ito sa bata na tanging silang dalawa lang ang nakarinig. Huwag kang mag-alala, Kian, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ka pababayaan ni Tita Luana mo at hindi rin kita pababayaan. Tumingin si Kian kay Mateo, nagtataka. Ako si Mateo. Pagpapatuloy nito, ako ang kapatid ng papa mo. Natigilan si Kian. Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang lumitaw na mas nakakagulat pa kaysa sa panganib na tinatakasan ni Ong Manila. Samantala, patuloy sa pagtakbo si Luana. Ang bawat hakbang ay parang tinik. Ang bawat sigaw ng pangalan ni Mika ay parang punyal sa sarili niyang dibdib. Inilalapit niya ang panganib sa kanyang anak para mailayo ang isang batang hindi niya kadugo. Isang ina na isinakripisyo ang sariling kapakanan para sa kaligtasan ng iba. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo, isang dead end. Wala nang matatakbuhan. Humarap siya sa dalawang lalaking humahabol sa kanya. Ngumisi ang mga ito, mga ngising tagumpay. Wala ka nang pupuntahan. Nurse? Sabi ng isa. Hindi nagsalita si Luana. Handa na siya sa anumang mangyayari. Ang mahalaga, nakalayo na si Kian. Ligtas na ang ebidensya. Ngunit ang ngisi ng lalaki ay lalong lumawak. May kinuha ito sa kanyang bulsa. Hindi baril, hindi kutsilyo, isang cellphone. Itinapat nito ang screen sa mukha ni Luana. Nakatayo si Luana na tila binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Sa screen ng cellphone, isang live video feed. At sa video, naroon ang kanyang mundo, ang kanyang buhay. Si Mika. Nakaupo si Mika sa isang upuan sa waiting area ng pedia ward. Masayang kumakain ng isang pulang lollipop. Sa tabi niya, isang babaeng nakauniforme ng nurse ang nakaakbay sa kanya. Ngumingiti ang babae, pero ang mga mata nito, walang kabuhay-buhay, malamig. Hindi ito nurse. Isa itong ahas na nag-aanyong tupa. Nabitawan ni Luana ang sariling paghinga. Ang ingay ng alarm, ang sigawan sa paligid, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at sunod-sunod na pagbasag ng kanyang puso. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig at maruming sahig ng pasilyo. Hindi pulong niya. Hindi si Mika yan. Isang pagsisinungaling sa sarili na kahit siya ay hindi mapaniwalaan. Ang galing ng plano mo, nurse, sabi ng lalaki. Ang bawat salita ay puno ng lason at pang-uuyam. Ang galing mong isakripisyo ang sarili mo. Akala mo siguro ang talino mo. Lumapit ito at umupo sa harap ni Luana. Ipinantay ang mukha sa kanya. Ang mabahong hininga nito ay dumampi sa kanyang pisngi. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Bulong nito. Habang abala ka sa pagliligtas sa isang batang kalye, kami abala sa pagkuha
sa pinakamahalaga sa'yo. Itinuro nito ang screen. Sa video, marahang hinaplos ng pekeng nurse ang buhok ni Mika. Isang haplos na mukhang malambing, pero para kay Luana, isa itong banta. Isang tanikalang ipinupulupot sa leeg ng kanyang anak. Anong kailangan nyo? Tanong ni Luana. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi na marinig. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Tumawa ang lalaki. Isang tawang walang saya, puno ng kabuktutan. Simple lang naman ang gusto ni Boss Valerio mula pa sa simula. Sabi nito, ibigay mo ang hindi sayo, ibigay mo ang USB. Ang USB, ang maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng sapin ng kanyang sapatos. Ang bagay na naglalaman ng katotohanan. Ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Kian. Ang bagay na ngayon ay katumbas ng buhay ng kanyang anak. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay naging purong abo. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang katapangan. Lahat ay nawalan ng saysay. Natalo siya. Gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Puno ng luha, puno ng pagsusumamo. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa inosenteng bata sa video na masayang kumakain ng lollipop, walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Huwag niyo siyang sasaktan. Pakiusap niya. Ang kanyang dignidad ay ganap nang nawala. Parang awa niyo na. Ibibigay ko ang lahat. Huwag niyo lang siyang sasaktan. Ang ngiti ng lalaki ay lalong lumapad. Mabuti! Nagkakaintindihan na tayo. Tumingin ito sa kasama. Tawagan mo ang bata. Sabihin mong may bagong usapan. Bago pa man makagalaw ang sino man, isang boses ang pumuno sa pasilyo. Isang boses na mahina, ngunit puno ng bigat at galit. Hindi na kailangan. Lahat sila ay napalingon. Sa dulo ng pasilyo, dahan-dahang naglalakad palapit si Mateo. Sa likod niya nakatayo si Kian, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hawak ang isang bagay na pamilyar kay Luana. Ang tirador na laging dala ng bata. Ibalik niyo sila sa akin, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Tumawa ng malakas ang tauhan ni Valerio. At sino ka para utusan kami? Isa ka lang hamak na security guard. Isa siyang Vergara. Isang bagong boses ang sumabat, nanggagaling sa speaker ng walkie-talkie ng isa sa mga goons. Ito ay boses ng kanilang superior, Mateo Vergara, kapatid ni Don Marcelo. Natigilan ang dalawang lalaki. Ang kanilang kayabangan ay napalitan ng pag-aalinlangan. Pero ang mas mahalaga, nagpatuloy si Mateo, hindi pinapansin ang pagkabigla ng mga ito, ay hindi kung sino ako. Itinuro niya si Kian, kundi kung sino ang batang yan. Siya ang anak ng taong pinatay ng amo ninyo. At nasa amin ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos ay tumingin si Mateo kay Luana, isang tingin na puno ng panghihingi ng tawad at determinasyon. Pasensya na, Ma'am Luana, na kailangan mong pagdaanan to, pero tapos na ang pagtatago. Ngayon, lalaban na tayo. Ang mga salitang, "Ako ang kapatid ng papa mo," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Kian habang hinihila siya ni Mateo palayo sa nagkakagulong pasilyo. Tiyuhin, may tiyuhin pala siya. Sa buong buhay niya ang alam niya ay silang dalawa lang ng kanyang papa ang magkasama sa mundo. Isang maliit na pamilya laban sa lahat. Ngunit ngayon, sa pinakakritikal na sandali, isang kapamilya ang biglang lumitaw. Itinago siya ni Mateo sa isang madilim na security monitoring room. Napapaligiran sila ng mga screen na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng ospital. Sa isa sa mga monitor, kitang-kita ni Kian ang lahat. Nakita niya ang pagtakbo ni Ate Luana. Nakita niya ang pagsigaw nito sa pangalan ni Mika. Nakita niya kung paano nito inilayo ang mga humahabol sa kanila. Isang sakripisyong nagpadurog sa puso niya
Ginawa yon ni Ate Luana para sa kanya. Pagkatapos, nakita niya ang pinakamasakit na tanawin. Ang pagluhod ni Ate Luana sa sahig, ang pagbagsak ng mga balikat nito, na tila pinasan ang lahat ng kabigatan sa mundo. Narinig niya, kahit sa mahinang speaker ng monitor, ang basag nitong pakiusap. Kasalanan ko po ito, bulong ni Kian. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kung hindi na lang po ako nagpakita. Kung hindi ko na lang po kayo dinamay. Isang malaking kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Si Mateo. Hindi mo kasalanan to, Kian, sabi ng kanyang tiyuhin. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Huwag na huwag mong iisipin yan. Ang may kasalanan dito ay iisa lang, si Senador Valerio. Humarap si Mateo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Kian ang buong larawan ng pamilya sa mukha nito. Ang mga mata nito ay katulad ng sa kanyang papa. Matagal na kitang binabantayan, Kian, pag-amin ni Mateo. Iyon ang huling bilin sa akin ng kuya ko. Bantayan mo ang anak ko, pero huwag kang magpapakita hanggat hindi pa kailangan. Alam niyang darating ang araw na to. Alam niyang hahanapin ka ni Valerio. Bakit po? Ano po bang kailangan niya sa akin? Huminga ng malalim si Mateo. Dahil ikaw ang huling alaala ng pagkakaibigan nila. Tatlo sila dati, Kian. Ang papa mo, si Don Marcelo, at si Valerio. Magkakasosyo, magkakaibigan, pero nilinlang sila ni Valerio. Inagaw niya ang lahat. At nang malaman ng papa mo ang katotohanan, tinakot siya. Pero hindi natakot ang papa mo. Lumaban siya. At iyon ang naging dahilan ng pagkawala niya. Naintindihan ni Kian ang lahat. Ang USB, ang mga dokumento, ang video. Iyon ang sandata ng kanyang ama at ngayon, naipasa na ito sa kanya. Kailangan nating tulungan si Ate Luana, sabi ni Kian. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang lungkot sa kanyang dibdib ay napalitan ng nag-aalab na galit. Biglang tumunog ang telepono sa mesa. Sinagot ito ni Mateo. Security office. Nakinig ito sandali. Ang mukha ni Mateo ay biglang nagbago. May pag-asa, may liwanag. Salamat sa balita, sabi nito bago ibaba ang telepono. Tumingin ito kay Kian. Gising na si Don Marcelo. Ang mga salitang yon ay parang kulog. Isang senyales na nagbago na ang ihip ng hangin. Hindi na sila nag-iisa. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Kian. Tumingin si Mateo sa monitor kung saan ang mga goons ay naghahanda ng kunin si Luana. Pagkatapos ay tumingin ito kay Kian at sa tirador na nakasukbit sa bulsa nito. Ang papa mo, matapang siyang tao, manang-mana ka sa kanya, sabi ni Mateo. Handa ka na bang lumaban, pamangkin? Hindi nagsalita si Kian. Sa halip kinuha niya ang kanyang tirador. Kumuha siya ng isang maliit at makinis na bato mula sa kanyang bulsa. Ang paborito niyang bala. Inilagay niya ito sa lalagyan. Isang tingin lang ang sagot. Opo, handa na po ako. Mabuti, sabi ni Mateo, at may kinuha siyang walkie-talkie. May plano ako. Makinig kang mabuti. Ilang sandali lang, lumabas na sila sa security room. Naglakad sila sa madilim na pasilyo, hindi na nagtatago. Ang bawat hakbang nila ay may bigat. Ang bawat hakbang ay may layunin. Sila na ngayon ang mga ngaso. At ang mga demonyong naghihintay sa dulo ng pasilyo ang kanilang huhulihin. Kadiliman. Iyon ang unang namulatan ni Don Marcelo Vergara. Isang kadilimang walang hanggan na may kasamang mahinang tunog. Bip, bip, bip. Ang tunog ng makina na pumipintig kasabay ng kanyang puso. Pagkatapos ay dumating ang mga alaala, pira-piraso. Tila mga basag na salamin na bumabalik sa kanyang isipan. Ang malakas na ulan, ang madulas na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck, ang pag-arko ng metal, ang sakit, at isang mukha. Ang mukha ng isang bata. Marungis, basa.
Ngunit may mga matang puno ng determinasyon. Isang batang sumisigaw ng mga salitang hindi niya maintindihan, pero ramdam niya ang bigat. Isang batang nagligtas sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw. Walang nangyari. Sinubukan niyang magsalita. Isang ungol lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Nakakulong siya sa sarili niyang katawan. Isang milyonaryong walang kapangyarihan kahit sa sarili niyang mga kalamnan. Biglang nag-iba ang tanawin sa kanyang isip. Hindi na ang kalsada. Isang madilim na opisina. Isang pamilyar na boses. Bakit Marcelo? Bakit ka nanahimik? Ang boses ng kanyang matalik na kaibigan. Ang ama ni Kian. Ang tanong na yon. Ang tanong na bumabagabag sa kanya, gabi-gabi, sa loob ng maraming taon. Ang tanong na naging dahilan ng kanyang pag-iwas, ng kanyang pagtatago sa likod ng kanyang kayamanan. Ang tanong na sumasalamin sa pinakamalaki niyang kasalanan. Ang karuwagan. Nang bigla, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kanyang silid. Dalawang nurse. Kumusta na kaya ang lagay sa baba, te? Bulong ng isa. Grabe ang gulo. Naka-lockdown daw ang buong ospital. Kawawa naman si Ma'am Luana. Sagot ng pangalawa. Narinig ko, hawak daw ng mga masasamang loob ang anak niya. Si Mika, ginagamit na pain para makuha yung batang si Kian. Luana. Kian, Mika. Ang mga pangalan ay parang mga kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang diwa. Ang nurse na nag-aasikaso sa kanya. Ang batang nagligtas sa kanya. Ang inosenteng anak nito. Lahat sila ay nasa panganib. Dahil sa kanya. Dahil sa sikretong matagal na niyang itinatago. Dahil sa karuwagan niya. Ang pagsisisi ay parang laso na kumalat sa kanyang buong sistema. Mas masakit pa kaysa sa mga sugat sa kanyang katawan. Nagbigay ito sa kanya ng isang puwersang hindi niya akalain na mayroon pa siya. Ipinon niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Nanginginig. Bawat sentimetro ay isang napakalaking pagsubok. Inabot niya ang pulang buton sa gilid ng kanyang kama. Ang call button. Pinindot niya ito. Ilang segundo lang, isang lalaking nakasuit ang pumasok. Ang kanyang personal at pinagkakatiwalaang assistant, si Ricardo. Sir Marcelo, gising na kayo. Gulat na sabi nito. Hindi siya pinansin ni Marcelo. Tuyo ang kanyang lalamunan. Too big, hirap niyang sabi. Mabilis siyang inabutan ni Ricardo ng tubig. Pagkatapos uminom, kahit masakit, pilit niyang pinalinaw ang kanyang boses. Tawagan mo si Mateo, security head. Utos niya. Nagmamadaling tumawag si Ricardo. Inilagay nito ang telepono sa tainga ni Marcelo. Mateo. Sir Marcelo, buhay ka. Sagot sa kabilang linya. Kasalanan. Lahat. Amin ni Marcelo, ang bawat salita ay puno ng pait. Ang karuwagan ko, ang pumatay sa kuya mo. Patawarin mo ako. Isang sandali ng katahimikan. Ngayon na ang oras para itama ang lahat, sir. Sagot ni Mateo. May bigat sa boses. Tatapusin ko na to. Sabi ni Marcelo. Ibinigay niya ang telepono kay Ricardo. Ricardo? Sabi niya. Mas malakas na ngayon. Puno ng awtoridad na matagal nang natutulog. Makinig ka. Lahat ng media network na may hawak ako, gusto ko ng isang live press conference. Ngayon na. Mula dito sa kwartong to. Masusunod, sir. Ang pinakamagaling kong security team. Ipadala mo sa pantalan ng Maynila. Ngayon din. Bilisan mo. Opo, sir. At isa pa, huminto si Marcelo. Tumingin siya sa mga mata ni Ricardo. Ipakita mo sa akin ang CCTV feed ng ospital. Gusto kong makita ang lahat. Mabilis na kinuha ni Ricardo ang isang tablet at inilagay sa harap ni Marcelo. Sa screen, nakita niya ang live feed mula sa pasilyo sa basement. Nakita niya si Luana, nakaluhod, wasak. Nakita niya ang dalawang goons. At sa cellphone na hawak ng isa, nakita niya ang maliit na mukha ni Mika.
Isang galit na matagal nang natutulog ang biglang nagising sa puso ni Don Marcelo. Isang galit na mas mainit pa kaysa sa impyerno. Hinigpitan niya ang hawak sa kumot. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw sa galit. Tinitigan niya ang screen. "Valerio," sabi niya sa isang boses na malamig at matalim na parang patalim. "Tapos na ang laro mo." Ang hangin sa pantalan ng Maynila ay mabigat at malagkit. Amoy kalawang, dagat at panganib. Dito dinala si Luana at ang kanyang anak na si Mika. Dito magaganap ang palitan. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod, ngunit mas mahigpit pa roon ang tali ng takot na pumipilipit sa kanyang puso. Katabi niya si Mika, na sa wakas ay naiintindihan na ang sitwasyon. Hindi na ito umiiyak, ngunit ang mga mata nito ay puno ng takot. Mahigpit ang kapit sa braso ng ina. "Mama, natatakot po ako." Bulong ni Mika. Hinalikan ni Luana ang buhok ng anak. "Huwag kang matakot, anak. Dito lang si Mama. Hindi kita iiwan," sabi niya. Kahit sa loob-loob niya, siya mismo ay nilalamon na ng kawalan ng pag-asa. Dumating ang isang itim at makintab na van. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang taong pamilyar kay Luana mula sa mga balita at sa bangungot na napanood niya sa USB. Si Senador Ramon Chito Valerio. Nakangiti ito. Isang ngangiting pangpolitiko. Perpekto. Ngunit sa likod nito ay may nakatagong kasamaan na nagpanginig kay Luana. "Nurse Luana, sa wakas ay nagkita rin tayo," sabi ni Valerio, na para bang isa silang matagal nang magkakilala. "Pasensya ka na sa abala. Minsan, kailangan lang nating ayusin ang ilang gusot." Hindi sumagot si Luana. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tahimik na galit. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan," sabi ni Valerio, na wala ang nangiti. "Ginagawa ko lang ang nararapat. May mga bagay na hindi dapat nabubunyag. Mga bagay na makakasira sa tiwala ng taong bayan. Iniisip ko lang ang kapakanan ng mas nakararami." Kapakanan. Sa wakas ay nagsalita si Luana. Ang kanyang boses ay puno ng panguuyam. "Kapakanan nino? Ng mga tao? O ng sarili mong bulsa?" Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Luana. "Huwag kang magsasalita na parang may alam ka," galit na sabi ni Valerio. "Wala kang alam sa sakripisyo ko para sa bayang ito." "Mama!" sigaw ni Mika. Umiiyak na. Natauhan si Valerio. Inayos nito ang kanyang damit at pilit na ngumiti ulit. Nasaan na sila? Ang usapan ay usapan. Sakto. Isang lumang kotse ang pumarada sa di kalayuan. Bumaba si Mateo at si Kian. Mag-isa lang sila. O iyon ang inaakala ng lahat. Naglakad sila palapit. Walang takot. Si Kian ay nakatingin ng diretso kay Valerio. Ang mga mata nito ay matalas na parang mga sibat. "Senador," sabi ni Mateo. "Mateo," sagot ni Valerio. "Nakalimutan mo na yata kung sino ang kinakalaban mo." "Hindi." "Malinaw na malinaw sa akin," ganti ni Mateo. "Nandito kami para kunin ang mag-ina. Heto na ang hinahanap mo." Itinaas ni Mateo ang kamay. Hawak niya ang USB. Ngumiti si Valerio. "Mabuti. Ibigay mo sa akin. At malaya na kayo." Pakawalan mo muna sila. Isang sandali ng tensyon. Nagtitigan sila. "Sige," sabi ni Valerio. Itinulak niya ng marahan si Luana at Mika palapit kay Mateo. Nang makalapit si Luana, agad niyang niyakap ang dalawang bata. Si Mika at si Kian. Isang yakap ng isang inang handang mamatay para sa kanyang mga anak. "Okay na ba?" tanong ni Valerio. Nainip na. "Ang USB." Naglakad si Mateo palapit, hawak ang USB. Ngunit nang ilang hakbang na lang ang layo niya, bigla siyang huminto. "Alam mo, Senador," sabi ni Mateo, "may isang bagay na itinuro sa akin ng kuya ko. Huwag na huwag kang magtitiwala sa isang ahas." Nawala ang nangiti ni Valerio. "Anong ibig mong sabihin?"
Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumutok sa kanilang lahat. Mula sa likod ng mga container van, sunod-sunod na bumukas ang mga headlight nang hindi bababa sa 10 itim na sasakyan. Bumubuo ng isang pader ng liwanag. Lumabas mula sa mga sasakyan ang mga armadong lalaki, nakaunipormeng panseguridad. Ang security team ni Don Marcelo Vergara. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Papalapit. Mabilis. Gulat na napatingin si Valerio sa paligid. Isang bitag. Anong kalokohan to? Sigaw niya. Ito ang tinatawag na hustisya, sabi ni Mateo. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa dumarating. Isang malaking LED screen sa gilid ng isang truck na kanina'y patay ang biglang umilaw. At dito, lumitaw ang isang muka. Ang muka ni Don Marcelo Vergara, nakahiga sa kama ng ospital, may mga benda, ngunit ang mga mata ay buhay na buhay sa galit. "Hello, Ramon!" sabi ni Don Marcelo. Ang kanyang boses ay ipinapalabas sa malalakas na speaker. Umaalingaw-ngaw sa buong pantalan. "Na-miss mo ba ako?" Natigilan si Senador Valerio. Ang kanyang muka ay namutla na parang isang multo. "Akala mo, sa pagtangka sa buhay ko, matatapos na ang lahat?" Nagpatuloy si Marcelo. "Nagkakamali ka. Ngayon pa lang tayo magsisimula." At sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang kanilang pagkakaibigan, ang kanilang mga pangarap, ang pagtataksil, ang pagnanakaw, ang pagpatay. Live. Sa harap ng kanyang mga tauhan at sa libu-libong taong nanonood na sa livestream na inayos ng kanyang mga media contacts, naintindihan ni Valerio na tapos na ang lahat. Wala na siyang takas, wala na siyang mukhang ihaharap. Sa gitna ng kanyang desperasyon, ginawa niya ang huling galaw ng isang sulong hayop. Bumunot siya ng baril mula sa kanyang tagiliran. Hinila niya ang pinakamalapit sa kanya, si Mika. Itinutok niya ang baril sa ulo ng umiiyak na bata. "Lahat kayo, huwag gagalaw!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. "Kung hindi, sasabog ang ulo ng wisit na batang to." Natahimik ang buong pantalan. Ang tanging maririnig ay ang humahagulgol na iyak ni Mika, ang malakas na paghinga ni Valerio, at ang sirena ng mga pulis na papalapit na. Nanigas si Luana sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo niya ay biglang slow motion. Nakita niya ang nanginginig na kamay ni Valerio na may hawak na baril. Nakita niya ang daloy ng luha sa pisngi ng kanyang anak. Ang lahat ng ingay ay nawala. At ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. Isang tambol na nagbabadya ng kamatayan. "Walang gagalaw." Sigaw ulit ni Valerio. Ang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Naghahanap ng daang matatakasan. "Isang maling galaw niyo lang, patay ang batang to." Ang mga security team ni Marcelo ay nakatutok, ngunit hindi makagalaw. Ang mga pulis na kararating lang ay napahinto. Lahat ay hostage sa kabaliwan ng isang tao. "Mama!" iyak ni Mika. "Mama, tulong!" Ang salitang yon ay parang kumukulong langis na ibinuhos sa puso ni Luana. Nais niyang sumugod, nais niyang magmakaawa, ngunit alam niyang anumang bigla ang kilos ay magiging dahilan lang ng katapusan. Para siyang isang ibon na may sirang pakpak, nanonood habang kinakain ng ahas ang kanyang inakay. Ngunit may isang taong hindi paralisado ng takot. Sa likod ni Mateo, dahan-dahang umatras si Kian, papalayo sa atensyon ng lahat. Gumalaw siya ng walang tunog, gaya ng itinuro sa kanya ng kalsada. Bawat galaw ay kalkulado, bawat hininga ay kontrolado. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas at malamig na pokus. Habang ang lahat ay nakatingin kay Valerio at Mika, si Kian ay nakatingin sa kamay ni Valerio, sa baril, sa daliring nasa gatilyo. Naalala niya ang sinabi ng kanyang papa. Sa isang emergency, Kian, huwag kang mag-isip gamit ang puso mo.
Gamitin mo ang utak mo, hanapin mo ang kahinaan, hanapin mo ang pagkakataon. Ang kahinaan ni Valerio ay ang kanyang pagkapanik. Ang pagkakataon ay ang atensyon ng lahatnan na kay Mika. Inilabas ni Kian ang kanyang tirador. Kinuha niya ang paborito niyang bala. Ang makinis at mabigat na bato, walang ingay, walang nagmamadali. Itinaas niya ang tirador, itinutok. Sa sandaling iyon, hindi siya isang 8 taong gulang na bata. Siya ang anak ng kanyang ama, isang tagapagligtas, tuwang, isang mabilis na tunog, isang mabilis na anino sa hangin. Bago pa man maintindihan ni Valerio kung ano ang nangyayari, isang matinding sakit ang bigla niyang naramdaman sa kanyang kamay. Pang! Tumama ang bato ng may perpektong lakas at tiyempo sa buto ng kanyang hinlalaki. Sa sobrang sakit at gulat, nabitawan niya ang baril. Klang! Umikot ang baril sa ere bago bumagsak sa sementadong sahig. Iyon na ang senyales. Ngayon na! Sigaw ni Mateo. Sa isang iglap, ang nagyayelong eksena ay naging isang maelstrom ng aksyon. Sumugod si Mateo at sinunggaban si Valerio. Ibinagsak ito sa sahig. Sumugod ang mga pulis at ang security team, pinalibutan ang nagwawalang senador. At si Luana? Si Luana ay tumakbo. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa dati. Sinalubong niya si Mika na tumatakbo rin palapit sa kanya. Nagyakapan sila sa gitna ng kaguluhan. Isang yakap na nagsasabing, "Tapos na, ligtas na tayo." Umiyak si Luana, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na ginhawa. Sa gitna ng lahat, nakatayo lang si Kian. Hawak pa rin ang kanyang tirador. Nakatingin siya sa eksena. Nakita niya si Valerio na sumisigaw at nagmumura habang pinoposasan. Nakita niya ang mga kamera ng media na kumukuha ng bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. At nakita niya si Luana at Mika, magkayakap, ligtas. Doon, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa galit. Kapayapaan. Nagawa niya. Natupad niya ang huling bilin ng kanyang ama. Nailabas niya ang katotohanan. Naibigay niya ang hustisya. Lumapit sa kanya si Luana. Karga-karga pa rin si Mika. Lumuhod ito sa harap niya. Ang mga mata ay namumugto, ngunit puno ng walang katapusang pasasalamat. "Kian," sabi niya, walang mahanap na tamang salita. Sa halip na magsalita, hinila niya si Kian at sa unang pagkakataon, ang tatlo sa kanila ay magkayakap. Si Luana, si Mika at si Kian. Hindi magkakadugo, hindi magkakaano-ano. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng pantalan, sila ay isang pamilyang binuo ng trahedya, katapangan at pagmamahal. Mula sa screen ng tablet na hawak ng kanyang assistant, pinanood ni Don Marcelo ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Nakita niya ang pagyakap ng tatlo. Isang ngiti ang gumuhit iba sa kanyang mga labi. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pag-asa. "Ricardo," sabi niya sa kanyang assistant, ang kanyang boses ay mahinahon na. "Ihanda mo ang mga papeles. May gusto akong gawin." Lumipas ang 3 buwan. Ang ingay at kaguluhan ng gabing iyon sa pantalan ay napalitan ng isang payapang hapon. Ang amoy ng kalawang at dagat ay napalitan ng amoy ng bagong lutong sinigang. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na may hardin, ang tunog na maririnig ay hindi na sirena o sigawan, kundi ang masayang tawanan ng 2 bata. "Hindi ganyan, Mika. Dapat diretso ang mga braso mo," sabi ni Kian, habang seryosong tinuturuan si Mika kung paano gawin ang chest compression sa isang malaking teddy bear. "Ang hirap kaya," reklamo ni Mika, pero tawa pa rin ito ng tawa. Mula sa kusina, pinapanood sila ni Luana. Ang puso niya ay puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya ulit.
Isang kaligayahang buo at walang takot. Pagkatapos ng gabi sa pantalan, mabilis na umusad ang mga pangyayari. Si Senador Valerio at ang kanyang mga kasabwat ay nahatulan at nakulong. Ang mga ninakaw na yaman ay unti-unting binabawi ng gobyerno. Ngunit para kay Luana, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng isang family court. Sa tulong ng pinakamagagaling na abogado ni Don Marcelo, naging mabilis ang proseso. Isang araw, lumabas sila sa korte, hawak ang isang papel. Isang papel na nagsasabing si Kian ay hindi na isang batang kalye, kundi si Kian Vergara Aplaya, ang legal niyang anak. Sa araw na yon, sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Kian na nanay. Isang salita lang, pero sapat na yon para mabura ang lahat ng sakit at takot na pinagdaanan nila. Nanay, gutom na po kami, sigaw ni Mika mula sa sala. Oo, anak, malapit nang maluto, sagot ni Luana habang hinahalo ang sinigang. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Ako na po, presinta ni Kian at tumakbo para buksan ito. Pumasok si Don Marcelo na ngayon ay nakalakad na ng maayos kahit may tungkod pa at ang kanyang kapatid na si Mateo. Tito Marcelo, Tito Mateo, masayang bati ng mga bata. Naging regular na bisita na nila ang dalawa. Si Don Marcelo, na walang sariling pamilya, ay itinuring na silang mga apo. Siya ang nagbigay sa kanila ng bahay na ito. Sabi niya, ito ay maliit na bayad para sa 2 beses na pagliligtas ni Kian sa buhay niya. Una, iniligtas mo ang katawan ko, sabi minsan ni Marcelo kay Kian. Pangalawa, at mas mahalaga, iniligtas mo ang kaluluwa ko. Si Mateo naman, ang tahimik na tiyuhin, ay unti-unting natututong maging bahagi ng pamilya. Sa kanya nakikita ni Kian ang mga alaala ng kanyang ama, at kay Kian naman, nakikita ni Mateo ang pag-asa para sa hinaharap. Wow! Ang bango niyan, Luana! Puri ni Don Marcelo habang papunta sa hapagkainan. Tamang-tama po ang dating nyo. Handa na ang hapunan. Nakangiting sabi ni Luana. Habang nagsasama-sama sila sa mesa, na puno ng kwentuhan at tawanan ang maliit na bahay. Nagkekwento si Mika tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan sa eskwela. Nagpapaturo si Kian kay Mateo kung paano ang tamang pagbasa ng mapa. Si Don Marcelo naman ay nakikipag-asaran sa mga bata. Tahimik lang na pinapanood ni Luana ang lahat. Pinanood niya kung paano nagiging isang tunay na bata si Kian. Isang batang hindi na kailangang maging matapang sa lahat ng oras. Isang batang natututo ng ngumiti ng walang alinlangan. Pinanood niya si Mika na hindi lang nagkaroon ng kuya, kundi isang bayani at best friend. Pinanood niya ang 2 magkapatid na Vergara na sa wakas ay natagpuan ang kapatawaran at kapayapaan sa piling nila. At pinanood niya ang sarili niya. Hindi na siya ang babaeng laging takot, ang babaeng nagtatago sa anino ng nakaraan. Siya na ngayon ay isang ina. Isang ina, hindi lang sa isa, kundi sa 2 napakagagaling na bata. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Luana ng pinagkainan, lumapit si Kian sa kanya. Nanay, sabi nito, bakit anak? Salamat po. Para saan? Sa lahat po. Sa hindi niyo po pagsuko sa akin. Yumuko si Luana at niyakap ng mahigpit ang kanyang bagong anak. Naamoy niya ang araw at laro sa buhok nito. Naramdaman niya ang malakas na tibok ng puso nito. Hindi ako sumuko, bulong niya, dahil pamilya tayo. At hinding-hindi sinusukuan ng isang pamilya ang isa't isa. Tumingin siya sa bintana. Sa hardin, naglalaro sina Mika, Mateo, at Don Marcelo. Naghahabulan sa ilalim ng papalubog na araw. Isang pamilyang binuo ng aksidente. Isang pamilyang pinatibay ng panganib. Isang pamilyang hindi galing sa iisang dugo, kundi sa isang pusong sabay-sabay na tumibok para sa isa't isa. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang bagong simula, naintindihan ni Luana
ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito isang lugar. Ito ay ang mga taong handang tumakbo sa gitna ng bagyo, harapin ang mga demonyo, at magtaya ng lahat para lang masigurong ligtas kang makakauwi. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, si Luana, kasama ang kanyang kakaiba, ngunit perpektong pamilya, ay nakauwi na.